Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roberto. Ako po ay isang kawani ng gobyerno at kasalukuyang naka-assign sa waterworks dito lang din sa aming bayan. Bali ang anak ko ang nakadiscover ng channel niyo at naibigan ko ang mga kwentong binabasa ninyo. Laging libangan namin ng aking anak ang makinig sa mga kwentong kababalaghan na palagi niyo pong ina-upload. Naisip ko na nagkalat na nga ang kababalagan sa ating mundo. Nariyang nakikihalubilo lamang sila sa atin kahit hindi natin sila kilala. Maliban sa mga kababalaghang nilalang, may mga bagay din na hindi ko akalaing lubos na maghahatid ng hiwaga sa ating buhay. Ilan na lang sa kanila ang mga kagamitan ng mga mangkukulam. Sila kasi ang tipo ng mga taong kayang lumikha ng mahika para katakutan ng tao. Kaya naman ninais kong ibahagi sa inyo itong kwentong marahil ay magbibigay aral sa inyo at palaging magpapaalala na kahit kaano pa nakakasilaw ang halaga ng isang bagay, ay hindi ito marapat na nakawin. Lalo na kapag may kalakip pala itong sumpa. Kalokohan ko na noong aking kabataan ng magnakaw. Opo, hindi ko itatanggi yon. Nagmula ako sa medyo hindi perpektong pamilya. Sugaro lang nanay ko samantalang lasenggo naman ang aking ama. Nag-iisang anak lamang ako kaya kagaya ng aking mga magulang ay para bang hindi kami magkakakilala sa tuwing nagkakanya-kanya na kami sa mga bagay na makapagpapaligaya sa amin. Kami yung tipo lang pamilyang mahal naman ng isa't isa. Hindi ako kailanman nakatikim ng palo mula sa aking mga magulang. Gayunpaman, hinahayaan lang talaga nila ako sa mga bagay na gustong gusto kong gawin. Nang matuto ako magnakaw, nasanay na ako. Hinahanap-hanap ko ang mga mahalagang bagay na kapag naipagbenta ko sa iba, ay may katumbas na malaking halaga ng pera. Dahil dito, kumikita ako. Hanggang sa ang dating subok-subok lang ay naging hanap buhay ko na at naging magaling pa sa larangang yon. Katulad ng mga nagdaang gabi, naririto ulit ako sa maliit na siwang ng likurang bahagi ng dingding ni Aling Elisa. Nakasilip ako sa laroong taong abala sa pagtutupi ng malalaking balabal sa loob ng kanyang kwarto. Bagong bihis ito. May suot na mahabang bestidang abot hanggang sakong at walang sapin sa paa. May inilalade ito mga tela sa isang malaking baon at tila may pinagtataguan ng mga bagay na iyon. Lapangiti ako. Hindi sa nagmamayabang pero ako ang tinaguri ang pinakamatinik na magnanakaw sa aming baryo. Marami akong alam tungkol sa mga taong nakaririwasa sa aming lugar na pwede kong abusuhin. Sa pagkakataong ito ay nakatuon lamang ang aking atensyon kay Aling Elsa. Ang sabi ng mga tao ay isa umano siyang mangkukulam. Marami siyang mga bagay na tinatago sa kanyang silid na alam kong mapakikinabangan sa tindahan. Yan naman kahit alam kong may mga kinatatakutan akong bagay tungkol sa kanya. Tinitiis ko yun. Manakaw ko lang iba sa mga bagay na mahalaga. Kanina lang ay kausap ko si Aling Celia, ang pinakamatandang babaylan sa aming lugar. Siyang nagturo sa akin na may mga mamahaling bagay sa kanyang tahanan, si Aling Elsa, na pwede kong ibenta. May mga bolang kristal siya, may mga gintong punyal, makakapal na libro ng kadiliman at may mga balabal na sa abi pa ng ginang ay nagagawang ikuble ang bawat taong magsusuot nito. Nagiging invincible kumbaga. Katuwa-tuwa, di ba? Hindi ka panipaniwala. Hinayaan ko munang limisin ng matanda ang kanyang mga kagamitan
hanggang sa maligpit na ang lahat ng nakakalat sa kanyang kama noon. Alam kong matutulog na siya pagkatapos noon. Kaya inihanda ko ng sarili sa pagpasok sa maliit na daan ng butas na inihanda ko para mamaya. Ilan sa lipa, naging kampante na ako ng may dama si Aling Elsa. Siguradong mahihimbing na siya kaya ng pa-finer ang pingdaserang nagbibigay liwanag sa kanyang kwarto man. Kalad akong kunilos. Pilalimtun ko ang munpindaanan papasok sa kanyang kusina. Nakita ko kanina sa may pinto ng kanyang kwarto. Nakatago ang balabal na yun. Ayon sa kwento sa akin ni Aling Celia, pwede ko umanong nakawin ng partikular na balaban kung saan babayaran niya ako ng malaking halaga. Kaagad akong pumayat dahil may pera si Aling Celia. Ilan sa kanyang mga kaanak ay may malalaking pastuan at pinangakuan niya ako ng isang tiyak na halagang napakahirap uruman. Sa pagkakatanda ko ay kulay pula ang balabal na kanyang ipinakukuha sa akin doon. May imprektadong disenyo ito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Bagamat alam kong bumubuo yun ng mga salita. Ang mga letra ay yari sa ginto sinulid. Latagtag naman ng diamante kaya nagbibigay ito ng kaaya-ayang itsura na kahit sino ay mabibighani. Ang sabi pa ni Aling Celia, ang nasabing balabal ay pagmamay-ari umano ng isang kilalang babaylan noong araw. Nakayang kausapin ang dagat at tadalawin ng tubig alat na kayang tumabon sa nagtataasang bundok at mga bukirin. Siyempre, kinikirabutan ako na. Kahit sinong makakarinig ng nasabing kwento tungkol sa banabar na ito, ay pinadong mamamangha pero manginirabot. Nilakasan ko ang loob ko dahil nakikinita ko ng hawak ko ang malaking halaga. Oras na maibigay ko kay Aling Celia ang balabal na yon. Nakabalot ang balabal sa isang ulay pula ding pelang yari sa pelos. Mahalatang pinakaingatan ng nasabing balaban, kaya halos hindi humihinga nang kuhanin ko yun sa lagayan. Mabuti na lang, napagtagumpayan kong makuha ang badeliran. Hindi man lang ako nahirapan sa kabila ng atotohanan na kinapatakutan binang ginaw dahil sa dami ng mga taong kimitlan niya ng buhay sa pamamagitan ng pangungulam. Walang inay akong nakalabas ng kanyang tahanan at hindi na nagtangka pang lumimon. Law makanayo ako sa lugar na yun. Habang naglalakad sa daan, saka ko lang napagtantom. Parang may kakaibang miralaw na nakasunod sa akin nun. Ang gabi ay mas lalong duwilim at ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi. Ang mga asong kanina ay payapang nagbabantay sa bawat silong ng tahanan ay biglang bumanis at kanya-kanya sa pag-alunong. Para bang may nakitang mga bagay na hindi angkop sa kanilang paningin. Samantalang ako lang naman itong dumadali. Hindi ko na rin pinansin pa mga ito at mas hinigpitan pa ang paghawak sa banabar. Sa hindi kalayuan, may napanawa kong isang bulto na nakatayo sa gitna ng kalsada. Noong mga oras niyon, hindi pa ako nakaramdam ng takot. Nagtataka na ako. Sino ba ang matandang yun? At bakit nakaabang pala siya sa kalsada? Mr. Grutalaping Palaw, lambig lang umisi ang matanda. Matapos akong maalapit lang. Mumala ito at ipinakita ang narapakaipin niyang nipil. Maging ang mga gilabid niya. Maya-maya lang, lahindik na ako nang makita ang paglabas ng napakaraming tipaklaw sa kanyang bibig. Hindi ko mabilang yan. At nagkakagulong, lumipad pa palapit sa akin. Sa alamal ako nataranta,
at dali-dalin ko maripas ng pakbo palayo. Hindi ko alam kung bakit hinahabol ako ng nasabing mga insekto pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi pangkaraniwang ang matandang yon. Dahil sa takot ay pinili kong umakyat sa isang pulo para doon muna manapili. Kailangan kong iligaw ang mga tipaklong para wag na nila akong matagpuan pa. Para mas lalong hindi nila ako mapansin. Hindi ko alam kung ano ang aking naparin at isinuot ko ang pulang balabal na yon. Tiyempong ilang minuto lang makalipas ng pagtatabo ko. Dumaan ang isang tanod. May hawak na sulo at mukhang oras na sa pagroronda nila sa lugar. Kaamot-amot siya sa alam-uluben, nakarinig daw siya ng ingay malapit sa kinaroroonan ko. Kinabahan pa ako nang makalihang beses niya akong tapatan ng kanyang hawak na sulunan. Pero nagulat ako. Para bang hindi na ako napikipa. Dito ko napagtantong may kakaibang hiwagang gala ang nasabing baraban. Nadardawa nitong ikubli ang aking buong katawan na para bang hindi talaga ako napikipa. Na umakalagpas ang tanod. Saka lamang ako bumaba. Nawana na rin ang matandang babaeng nagpalabas ng maraming kipaknong sa bibig. At mukhang nauna pa itong tumakas sa akin. Dahil sa aking nasaksiyan ay labis akong kinirabutan at dahan-dahang sinabilahan ng pako. Hindi ko alam kung paano ko magagawang ipaniwanag ang aking nakita noong mga panahon na yon. Sigurado naman talagang may kababaladan akong naranasan kanina. Tila lang umuwi ako sa aming bahay. Hindi ko na nagawang ihabig kina Iving Celia ang nasabing balabal na yon. Para bang sa unang pagkakataon ay bigla akong natakot sa ginawa kong pagnanakaw. Paano na lang kung may supa ang nasabing tela? Sa kahit sinong makahawak nito, di ba? Isinidig ko sa isang sisidlan ang balabal at inilagay sa ulunan. Mukhang masyado akong naging palanas-tanas sa pagnanakaw nito. Madali kong nakuha ang nasabing balabal pero isang katutak na kababa na naman ang binanas ko ng tabi niyon. Mabuti na lang, wala na akong mga nakakatakot na karalasan na makaumiyak ko sa tahanan. Dahil pa man alam kong wala pa ang aking mga magulang nun. Pero nasa sobrala na naman si nanay samantalang si tatay. Alam kong kainuman ng kanyang mga kaibigan na wala naman ibang ginawa kundi tumambay bola araw. Daw mabisin ako kinabukasan. Napakulop noo ako ng mapagtantong mainay sa silong ng bahay namin. May nagtapao po pero walang nabubukas. Napanaw ko sa katapat na silib, sina nanay at tatay na. Tanya-kanya sa pagyakapan habang mahimbing na natulog. Alam kong hindi mi napabubuksan ng o sino mang nasa baba kaya naisip kong silipin na muna o sino bang naroroon. Hindi ko kaagad na idalawang aking panga para makapagsalita nun. Lampumumad sa aking paninin si Aling Celia. Tatok siya ng katok pero hindi ko siya magawang pabuksan. Marahil, ang balabalang kailangan niya pero ewan ko ba, may bumubulong sa akin na huwag itong ibigay sa kanya. Kaya naman sandip na harapin ang dinaw ay dinampot ko ang balabal at dalibaling bumaba sa silong. Sa likurang bahagi ng tahanan ako dumaan, papunta sa kakahuyan. Takbo namang ako ng takbo at hindi na nag-abanang lumingon pa. Nawala day makalayo ako sa tahanan nun. Nang mapagod ako ay dumiretso ako sa isang malaking bato at doon napasa ng pak ng upo. Muli kong tinignan ng balaban. Napakaganda nito. Siguro, mahalada kay Aling Elisa ang balabal dahil inat-ingat siya sa paglilitpik nun. Lamang ay nagawa kong inakawi ng nasabing balabal kaya malamang sa manamang
Nagwawana na binlayan ng ginaw habang iniisip kung saan ba na banda iniligpit ang banabala. Pinanghali na ako sa pakatambay sa butuan. Kaya naisip kong tumayo na para maghanap naman ng iba pang mapupuntahan nun. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay may nakita kong munting kamalig na may usok at mukhang may tao. Nalalanghap ko mula sa aking kinaroroonan ang napakabangong aroma na niluluto nun. Kaya kagad akong napasapo sa aking tiyan na maramdaman ng gutom. Sisipan ko, wala naman sigurong masama kung kakatok ako at magmamakaawa para sa isang platong pagkain, di ba? Hindi naman ako madalas sa lugar na ito. Kaya alam kong tutulungan ako ng kung sinong nakatira sa loob ng tahanang yon. Sasabihin ko na lamang na hinahabol ako ng mga masasamang loob. Lumapit ako sa kamalid, saka sumilip sa munting butas ng dingding. Napagtanto kong isang dalagang nakatira doon. May kasama siyang itim na pusa at aali-aligid sa kanya. Minamatsaben ko ang babae. Hinagod ko ng tingin ng maputi at makinis niyang mukha pababa nun. Teganda niyang pagmasdan. Napakaraming tanong sa aking isipan kagaya ng bakit pag isa lang ang babaeng nakatira doon? O kung bakit tila wala man lang kagamitan sa loob ng kamalig maliban sa kamang kinauupuan ng babae at ang payak na kawang may kumukulong tubig sa paanan nun. Doon kasi nagmumula ang usok. Napaigtad ako nang marinig ko ang boses niya na tila ba tinatanong kung sino ang sumisilip sa kanya. Naalarma ako nang mapatitig siya sa gawing kinaroroonan ko. Napalunok ako sa isiping tumagos ang tingin niya sa dingding na nagsisilbing harang para makita niya ako noon. Nanimdig ang balahibo ko nang bigla siyang gumisi na tila alam niyang nagtatago ako doon. Mabilis akong kumilos at sinapo ang dibdib. Ako ang nalinilip. Siya dapat ang natatakot, diba? Lalo na't babae lamang siya at walang kalaban-laban. Sakali mang pasukin ko siya sa kanyang munting kamalig doon. Sa sobrang kabog ng aking dibdib ay mabilisan kong nilisan ang dingding na kinaroroonan ko at maliksing lumipat sa may likuran. Balak kong lakasan na lamang ang aking loob para pumasok kaya tinungo ko ang pintuan sa likod doon. Kumatok ako at hindi nagtagal ay nagkaharap na kaming dalawa ng babaeng ito. Natuon ang pansin ko sa kanyang itsura. Bahagyang maputla ang kanyang balat at kakaibang haba ng kanyang mga kamay. May mga kuko pa siyang parabang kay tulis na dala ng marahil ng pagiging kulang niya sa paghahasikaso sa kanyang sarili. Nakipagkilala ako sa kanya at sinabi kong taga-baryo ako. Ngumiti siya at namumulang sinabing nahihiya siya sa akin kaya sana ay huwag ko daw siyang titigan. Basta na lamang niyang niluwagan ang pagkakabukas ng pinto at hinayaan ako makapasok. Ewan ko ba, sumama bigla ang aking pakiramdam nang makapasok ako sa loob. Tila ba may mangyayaring hindi maganda kaya napahigpit ang hawak ko sa balabal. Hindi ko alam kung bakit habang papalapit ako sa kanya ay nararamdaman kong kumakabog na ang aking dibdib. Bigla akong nabalisa sa hindi malamang dahilan. Nanlalamig ang aking mga kamay. Nanlalagkit sa pawis na basta na lang lumabas sa aking mga kamay nun. Pinaupo ako ng babae na nagpakilalang Rosita. Anya ay nagpapasalamat ba na siya at dumating ako sa kanyang kinaroroonan ngayon. Matagal daw man siyang hindi nakakatanggap ng bisita. Gustuin ko mang magtaka ay hindi ko magawa. Mas lamang kasi ang atensyon ko sa babaeng tila naging hulas simula nang dumating ako. Halos hindi siya mapakali habang paulit-ulit na tinititigan ang kanyang mukha sa salamin. Hindi ko alam kung paano, basta na lamang lumitaw sa lugar na yon.
Nang mga oras na yon, napapansin ko ng may kakaibang nangyayari pero hindi ko lang magawang gumalaw ng maayos sa takot na baka magtampo ang babae. Tumayo ako at nagpaalam pero inaya niya ako magkape. Lampingnan ko ang kama ay may malaking basket na doon kung saan may mainit pang kape. At tahong pinapay na halatang bagong luto lang. Natakam ako sa amoy at sinubukang dumampot ng bisa. Yun nga lang, nahinto ako. Nakita ko ang pagtatakam ng mukha ng babae habang nakatipik sa akin nun. Kaya automatic kong isinuot ko ang balabal dahilan para mawala ako sa paningin niya. Sa isang idlap, nawala ang pagiging talmado at mabait niya. Lananadit ang mga bagang na lumingon-lingon siya sa paligid man. Hinahanap ako. Law sa tingin ng babae ay hindi na niya ako mahanap pa. Nasaksiyan ko kung paano siya nagbago ng anyo. Hindi lang yon. Nagulat din ako nang umiyaw ang pusang kasama niya. At dahan-dahan ding lumaki. Tumangkad at nagkaroon ng ayhahabang mga paa pero naapagtatakang ang kanyang paraan ng pagtayo ay nakabaliktad. Isang sigbin. Ang gayon. Ang babaeng nalapitan ko at nagpapanggap na mabait ay isa pa ng sigdinan. Ubatong alam sigbin at narinig ko ang malakambing nitong atumalon. Ang kanyang mga mata ay pupula. May babsit na maihahambing sa isang toro na nakahanda ng manumog kahit tanyo. At may katawang kayang tumagal sa panahon kasama niya ang kanyang amo noon. Si Rosnita ay nakayuo habang may pinapayid na kung anong makintab na bagay sa kanyang buong katawan. Ang kanyang likod ay nagkaroon ng pakpak, samantalang pinubuan siya ng pangil at matatalas na kuko. Dalusik ang kanyang mga mata. At saka, nakakangilong umatungal sa loob ng kanyang pahanan. Lasindok ako sa aking napipa. Hilbi ako makapagsalita. Tila ko napipi sa aking nasaksiyan. Aswal. Isang aswal ang babaeng hiningyan ko ng tulong. Landaki ang uno ko sa labis na takot, mapansing suminhot siya sa paligid na animo ay sinisiguro nga naroroon pa ako sa bahay niya. Gustuin ko man gumalaw. Natatakot naman ako na baka mahuyi ng aswang na yan. Kung bakit pa kasi nagpadala ako sa nakakabighanin ng anyo. Dumapal ako sa ilalim ng kama habang nakatago pa din sa banabal. Alam kong karuwagan itong ginagawa ko pero ito na ang tanging paraan para makaligtas ako. Habang hinahanap ako ng nilalang na yon, nahagip ko ng pingin ko ang isang may kahabaang kahoy sa lipanan niya. Siguro, hindi nga ako mapapansin kung dahan-dahan kong hihilahin ang nasabing bagay na yon. Ginawa ko nasa isip ko. Inabot ko ang kahoy ng hindi man doon nag-iisip na hindi pa nasakop ng balabal ang braso ko. Kitang kipa ito ng nilalang. Dahilan para bigla niya akong hablupin. Kaya napasigaw ako nun. Dito na kami nagsagupan. Pero hindi naman ako papayag na masaktan niya na. Halos mapaos ako sa kakaungol ng paglandasin niya ang mahabang kuos sa akin balat. Labuniglas man ako ay hindi ko sakop ang buong espasyo ng silid dahil bigla niya akong ibinalandra sa bingbingwan. Ngumanga ang babaeng ito at ipinakipa sa akin ang naniiting ng bila na may napakabahong hininga. Bago pa man ako makapiyo, nakita ko ng nagsilabasan sa kanyang bibig ang kasing laki ng mga daliri na uod. Busog na busog pero naghahanap pa
ng mapaglalantakang laman. Ibod lakas akong napasigawa. Noong mga panahon na yun ay naiisip kong nakatunghay na ako sa aking kamatayan. Masyadong kasindak-sidak ang sasapitin ko sa oras na magsipasok ang nasabing mga uod sa aking harapan. Pero isang malakas na huni ang aking narinig noon. Pareho kaming nahinto ng aswang sa ginagawa at natuon ang pansin sa may bintana. Isang malaking panon ng mga bubuyog ang paparating at mukhang puntirya nilang sugurin ang munting kamalig na yon. Napadyos ko na lamang ako sa nakita at umasam na sana ay makaligtas ako sa tiyak na kamatayan. Rinig na rinig namin ang mga bulungan ng bawat bubuyog. Nangangalit at nakahanda ng kumitil ng buhay. Nang sumugod ang mga ito sa aming kinaroroonan, ay wala akong ibang ginawa kundi ang mamilipit sa sakit. Nang mabitawan ako ng niralanga at bumagsak sa may sahig nun. Sigaw ako ng sigaw pero nahinto lang yun ng mapagtanto kong hindi ako ang inaatake ng mga bubuyog, kundi ang babaeng aswang. Marahil, walang maniniwala sa akin sa pagkakataong ito. Pero isinusumpa ko, ang bawat detalye nitong aking karanasan ay nangyari. Dahil uso pa noong araw ang mga mangkukulam, babaylan, mga usikan at buyagan. Lahat ng mga taong alam kung paano gumamit ng itim na kapangyarihan ay kanya-kanya sa pagdidiskarte kung paano mauungusan ang kanilang karibal sa kapangyarihan. May mga babaylan na kayang humuli ng kidlat. May mga usikan na kayang magbigay ng sumpa sa pamamagitan ng pananalita. May mga busalian na kayang magpatawag ng ulan at bagyo at higit sa lahat, kaya dimilang kontrolin ng mga hayop at insekto. Kagaya ng nangyayari sa amin noon. Rinig na rinig ko kung paano pumalahaw ang aswang na ito habang nilalantakan siya ng mga bubuyog. Ang kanyang mukha at buong katawan ay lumobo. Kaya nasasabi kong hindi isang pambihirang insekto ang mga yon. Maging ang magiting at nakakasindak na sigbin na siyang utusan ng aswang na ito ay hindi pinalagpas ng mga bubuyog dahil inatake din nila ito. Sa pagkakataon yun ay inisip kong panahon na para makatakas. Gumapang ako sa abot ng aking makakaya. Nanginginig at nanlalamig ang mga kamay sa labis na takot nun. Alam kong ang lahat ng dinaranas kong ito ay nagsimula lang nang nakawin ko ang balabal kaya wala akong ibang naiisip sa mga sandaling yon. Kundi isaole ang nasabing balabal ng sa gayon ay matahimik na ang buhay ko. Kung sino man ang taong yun na siyang may kontrol sa mga insekto, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Iniligtas na ako sa kamay ng aswang. Akala ko talaga hanggang doon na lang ang buhay ko. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang makalabas ako ng kamalig. Isang pambihirang pangyayari ang aking naranasan na alam kong hindi ko kailanman makakalimutan. Naging mabuwag ang aking pagtayo. Bagamat buo ang loob ko noon. Gustuin ko mang magpasalamat sa tao may kontrol sa bubuyog ay hindi ko na siya mahabol pa. Tanging ang berdeng balabal na suot niya lang ang natatanaw ko habang papalayo siya sakay ng kanyang mga utosang bubuyog. Pakiramdam ko ay nanlaki ang aking ulo sa nakita, Sir Seth. May isang boses sa aking diwa ang nag-uudyok na silipin ang nilinisan nilang kamalig para timnan kung ano ba ang nangyayari sa aswang at sa kanyang alagang sigbin. Pero pinigilan ko ang sarili ko noon. Baka lang kasi hindi ko magustuhan ang kalunos-lunos na sinapit ng dalawa sa loob ng kanilang tahanan. Bumalik ako sa bayan at dumiretso sa tahanan ni Aling Elisa. Nagsisisi na ako.
Hindi ko na kayang magtagal pa sa aking kamay ang balabal. Gaano pa man ito kamakapangyarihan. Ito lang din kasi ang maging mitsa ng aking buhay. Kaya hanggat maaari ay kakalimutan ko na ang malaking halaga. May inaaanok sa akin ng matandang si Aling Celia. Thanks to ya. Siya na naman magnakaw ng balabal nito. Baka may tatago siyang kakayahan para malagpasan ng sindok na sinuong ko sa araw na yun. Tumingala ako sa langit habang naglalakad. Nasa baryo na ako pero tahimik na ang paligid man. Mukhang ako na lang ang naglalakad ng mga oras na yun. Wala naman akong ibang alay kundi ang isa olyong balabal. Habang naglalakad, panaw ko ang maliwanag na buwan na humahano sa dilaw na liwanag mula sa mga dasera ng bawat bahay nun. Sa mga sulo na nagrorondang talab at tanbilang siyang nagbibigay ng ilaw sa bawat tabayan. Wala pang kuryente sa aming baryo ng mga panahon yan. Kaya alam kong hindi kagad ako makikita ng kahit sino kahit maglakad pa ako sa kalsada. Dumiretso ako sa tahanan ng Aling Elisa na maliwanag pa sa loob na. At tila ba alam na paparating ako. Ni hindi na ako nagtaka kung bakit bukas pa ang pinto niya. Then isa siyang mangkukulam. Marahilin na hunaan niya ang ginawa ko kaya naghihintay na lamang siya na ibalik ko ito. Tatanggapin ko na lamang ang galit niya at kung ano ang magiging parusa sa kapangasan ko. Isa akong kilalang magnanakaw pero sa pagkakataon yon, parang ayoko nang uiping ito. Nasa kusina si Aling Elisa nang mapasupan ko matapos kumatok. Dumiretso na ako doon. Titol naman, mas mabuti na nga yun kesa sa ginawa ko nung una. Yuko ang ulong binati ko siya ng magandang gabi sa pahuningi ng tawad. Lumuhod ako sa kanyang harapan sa bari-abot ng balaban na nakabalot na sa punang telang yari sa pelos. Humingi ako ng kapatawaran sa aking ginawang pagnanakaw. Higit pa ron. Buong puso kong tatanggapin ang anumang kaparusang igagawid niya sa akin. Sa aking pagkakatanda ay wala pang kinanting kababayan si Aling Isa. Marahil ako panawar. Kapag naparusaan niya ako noon. Pero hindi ko mapigilang magtaka kung bakit napakaliwanag ng bukas na mukha ng ginaw na pilipi niya akong tumayo at maupo sa bangkong katapat ng kinauupuan niya. Sabi niya sa akin, hindi niya maiwasang magalit pero alam niya na ninakaw ko ang balabal dahil may nabutos sa akin. Alam niyang hindi yun ang punpiri ako. Pero lingid sa aking kalaman, ginamitan ako ni Aling Celia ng kakaibang mahika para mapasunod sa kanyang gusto. Hindi makapaniwalang napatipig ako sa kanya. Sinabi ko na ginawa ko ang bagay na yun dahil pinalakuan ako ng malaking alaga ng matandang ito. Pero iba ang sinabi sa akin ni Aling Elisa. Wala pa kaming napagkakasunduan ni Aling Celia. Ay kinokontrol na uwan nito ang aking isipan. Tanging ang galing ko lang sa pagnanakaw ang kakayahang hindi niya pinakialaman. Halin kay Aling Elisa, ang nasabing balabal na ninakaw ko ay pagmamay-ari ng isang buselian. Isa itong uri ng babaylan na kayang magtawag ng ulan at kilat, mga sakuna at kahit pabagyo. Itinago na iyon bilang pag-alala sa namayapang busalian na minsan nang nadigtas sa kanila noong panahon ng mga Kastila. Kahit lubos na mano ang pananakop noon ay nagawa nilang itago ang kanilang pagkakakilandan dahil sa mahiwagang balabal na iyon. Ang mga Kastirang balak ng umatake ay napupurnada kapag may dumarating na bagyo. Kaya din itong magtawag ng mga insekto. Kaya napatingin ako sa kanya. Ipinagtapat ni Aling Elisa na siya ang may kadagawan sa pag-atake ng mga bubuyog sa tahanan ng aswala na utusan din umano ni Aling Celia.
Ang ginang pala ay kanyang katunggalis mula pa noong mga bata pa sila. At hindi napanggap ng ginang na kay Aling Elisa ipinamana na mga ninuno ang mga bagay na may mahalagang kakayahan at katangian. Kaya ginawa niyang lahat para mailigtas ako. Dahil naiintindihan niyang wala daw talaga akong kasalanan lang. Dahil dito, nakapagdesisyon akong hindi na magnanakaw. Humingi ako ng tawad kay Aling Elisa at nangakong babantayan ko pa ang kanyang tahanan laban sa masasamang loob. Hindi ko alam kung ano na ay ni pero binigyan niya ako ng isang barepa ng ginto na magagamit ko daw para makapagsimula. Umuri ako sa amin na pinikayat ang aking mga magulang na umalis na ng bariyong yan. Mabuti na lang, kasabay ng aming padaristor ay isang pagbabagong buhay naming magalak. Hindi na naglanas din si tatay. Si nanay naman ay hindi na rin nagsusugal. Gamit ang gintong ibinigay ng Aling Elisa, ay ipinagpalit namin ito sa malaking halaga at nagsimula ng bagong buhay. Nakapag-aral ako, pero hindi man nagposibleng makatapos pa. Nawalan na ako ng balita kay Aling Elisa. Naripin na kasi kami sa syudad at na din abala na sa paghahanap buhay. May sarili na akong pamilya at masaya naman sa aming buhay no, kahit papano. Kinalimutan ko na magnakaw at nagsilbing aral sa akin ang lahat ng kababanagam. Binarnas ko, kaya nagtanda na talaga ako noon at hindi na umulit pa. Maraming salamat po sa paikinig. Isang malaking karalala na may bahagi ko sa channel mo itong karanasan ko nung kabataan. Maraming salamat. Hindi ko masasabing totoong karanasan ito. Kasi wala naman talaga ako sa lugar at panahon na mangyari ito, Sir. Pero ang karanasan na ito, ayon sa aking Lola Nining, ay ang pinagmulan ng isang pamilya o angkan ng aswal sa aming lugar. May bantog kasi na pamilya sa amin. Although nasa iba't ibang lupalop ng iba, ang natirabi pa sa aming lugar ay ang mag-asawang ang padre bi pamilya ay galing sa angkan ng aswang labor. Maraming beses na rin nagkaroon ng issue itong lalaking ito dito sa barangay namin. Simula nang maangkin niya o mahawa siya ng pagiging aswang ng kanyang mga magulang at lolo at lola. Lalong-lalo na noong bagong yanggaw pa ito. Ilang araw itong nawala na inuwi muna umano doon sa lugar ng kanyang kaanak. Pagkabalik ay sari-sari ng kababalagan ang nangyayari sa may bakod pa lamang mismo ng bahay nila. Minsan ay naglalakad ko ng ating labi. Maraming nakakakita dito, lalo na yung mga nakatira sa kabilang bukana ng barangay namin. Napabago-bago umano ng anyo. Itong lalaki nito. Madlalakad tawa. Maya-maya pa ay makaladpas lamang sa isang kanto. Ay magiging isang baboy na. O hindi kaya aso. Palabas ito palagi ng barangay sa karaliman ng gabi. Walang bala. Nakanga pa. At tanin nakapambaba lamang ang suot na tila baliw na wala sa sarili nun. Tab nakikipan nila ito. Aasahan mo umano na pagdating ng kinabukasan ay magkakaroon ng mga pangyayari sa kabilang barangay na ilapaking bumpis, nawawalang mga alagang hayop, nagkamatayang mga alaga. Basta mga ganon. Marami pa siyang kakaibang ginagawang kababalagan sa lugar namin. At ayon nga sa aking lola, isa siya sa mga saksi noong kabataan niya. Kasama ng kanyang ama. O paano nagsimula sa pagiging aswala. Ang antan ng mga ito. Kwentong hindi nakakasawang pakinggan. Dahil na ikambes pagpaulip-ulipin ni Lola ang pangyayari na yon. Ayon kay Lola,
Noong una ay normal lamang at namumuhay ang pamilyang ito. Natawagin na lamang nating Pamilya Solan. Noong mga panahon na ito ay hindi pa taas sa 15 anyos ang edad ni Lola. Ang Pamilya Solan ay may mga membrong 7. Ang kanilang lolo at lola na sina Lolo Celso at Lola Elsa. Ang kanilang anak na si Bartolome. Ang asawa nitong si Simang. Ang kapatid na babae ni Bartolome na si Puring. At ang palawang anak ni na Bartolome na sina Lucia at Sebes. Lumala panahon din na ito ay namumuhay ng tahimik ang pamilya nila. Ayon kay Lola ay nakakanarupan nila itong si Lucia at Sebes na. May mga pagkakataon na ang tatay ni Lola Nining ay nakakasama pa si Bartolome sa mga gawain bukid at panghuhuyi ng isda. Pagtapos doon na sumasama si Lola, papina ang anak ni Bartolome, ay nagagawa nilang maglaro, maghabulan, madakyat sa mga puno at maligo sa ilog. Bukod po dito, Sir Seth, kilala ang ina ni Bartolome na si Lola Elsa bilang isang madaling na manggagamot at isa ding hilot. Sa katunayan ay sa padan na nitong manghihilot, ay siya pa ang nagpaanak sa nanay ni Lola Nemeng noong isinilang nito ang panglalay na kapatid ni Lola. Kapag simpleng bawi binapilot ay nagagawang ayusin ni Lola Elsa. Laman din ang simbahan nitong si Lola Elsa. Grabe ang kanyang mga debusyong ginagawa sa may kapalit. At ayon kina Lucia at Serdes ay kapag nakakalaro ni na si Lola, ay lagi umanong pinapangaral sa kanila ng kanilang Lola Elsa na panapilihin ng pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay at abilidad para makatulong sa mga nangangailangan. Maging ang kanilang lolo Celso, isa ring mabait na tao. Bagamat normal at walang kakayahan kagaya ng kanang asawa, ay tahimik itong tao. Walang bahid na kung anong gulo sa katawan. Ang tanging bisyo lamang ito ay uminom ng lambanog kapag wala na itong ginagawa masyado. Minsan pa nga ay kasama ang tatay ni Lola Nining at itong mismong si Bartolome. Hanggang sa isang araw, ay bigla ang binapuan ng sakit si Lolo Celso. Isa itong kakaibang sakit na ayaw umanong gumaling. Kahit na nasubukan na ang espesyalista ay wala pa rin nangyayari nun. Ginawa na rin ni Lola Elsa ang lahat ng ritual o dasal na alam niya at binabasahan na niya ng kung ano-ano ang kanyang asawa. Pinapahiran ng kung ano-ano para gumaling. Pero sa hindi malamang dahilan ay wala talagang nangyayari nun. At tila ba lumalala pa ang pakiramdam nito. Hanggang sa umabot na lamang sa puntong nakakaratay ito at tila ba hinihintay na lamang ang oras ng kanyang pagpanaw. Dahil sa kadesperadahan ni Lola Elsa, wala itong gabi na hindi mo naririnig na umiiyak. Ayon pa sa mga nakakarinig ay gabi-gabi itong gumagawa ng ritual. Nag-aaral ng bagong dasal para lamang mabigay sa kanyang asawa ang pagbabalik ng maganda nitong kalusugan. Pero wala. Walang nangyayari nun. Mga ilang linggo bago pumanaw si Lolo Celso, marami na ang nakapansin ng kakaibang pag-uugali na pinapakita ni Lola Elsa. Wala nang nakakakita sa kanya sa may loob ng simbahan. Ayon pa kay Lucia at Sedes noong maayos pa ang mga ito. Lahat umano ng mga nakalagay sa bahay nila na may kinalaman sa simbahan ay bigla na lamang nawala nun. Nakita umano nila ang kanilang lola na pinagkukuha ang mga yon at hindi ba nila alam kung saan nagpunta. Maliban pa dito ay may nakakakita kay Lola Elsa sa sementeryo sa kalaliman ng gabi o madaling araw. Pumaparoon at pumaparito na tila ba may ginagawang kung ano nun.
Ang nakapagtataka ay ni wala man lamang itong dalang ilawan at ang kasuotan niya palagi ay kulay itim. Magpagayunpaman ay wala itong tigil sa kanyang ginagawang mga ritual. Hinahayaan na lamang din ito ng kanyang mga anak sa kadahilan ng bukod sa nararamdaman nila at naiintindihan ang pakiramdam ni Lola Elsa, ay gusto din nilang hanggat posible ay mapagaling si Lolo Celso na siyang hindi nangyari noon. Iba ang plano ng may kapal sa kanilang butihing lolo. At isang gabi, pumanaw ito ng tahimik. Tanging bulahaw na lamang ni Lola Elsa ang nagpagising sa lahat ng mga taong naroroon. Halos lahat ay nalungkot. Kabilang na siyempre sila Lola Neneng dahil sa napamahal sila sa pamilyang ito. At dahil sa hindi pa uso ang tagagawa ng kabaong at pag-iimbal sa munon, ay nagtulong-tulong ang mga ito. Isinakripisyo umano ng tatay ni Lola Nining ang isang malaking puno sa bakuran nila para lamang magawan ng magandang ataol si Lolo Celso. Madalian nila itong pinagputol-putol hanggang sa nakabuo sila ng isang kabaong. Habang sila Bartolome naman at ang kanyang kapatid na si Puring ay siyang nag-ayos sa pumanaw. Mabilis ang nabuo ang kabaong at inilagay ang matandang pumanaw sa loob nito. Doon pa nga lang daw binitawan ni Lola Elsa ang asawa ng maipasok na sa kabaong yon. Bagamat may pagkakataon na binubuksan-buksan niya pa rin ito para hawakan o tingnan habang kinakausap. Hinahayaan na lamang nila ang matanda dahil nga din siguro sa pangungulila sa kanyang mahal na asawa. Buong magdamag na tulala si Lola Elsa. Pinagpahinga naman ito ng kanyang mga anak at manugang pero ayaw niya. Ang gusto niya ay siya ang mananatili sa puntod o lamay ng kanyang asawa. Kinahapunan, unang hapon ito ng burol nang nawalan sila ng bisita noon. Nagkanya-kanyang hulasan ng mga tao kabilang na sila Lola Nining. Dahil kailangan din naman nilang asikasuhin ang kanilang pang-araw-araw na gawain para mabuhay. Bali ang mag-anak na lamang ang natira doon. Maliban na lamang kay Bartolome at kay Puring na kailangan ding kumayod noon sa kani-kanilang pinagkakakitaan. Kinahapunan, ang unang dumating sa may lamay ay ang tatay ni Lola Nining. Kasama nila ang iba pang kaibigan nila ni Bartolome. Nabutan daw nila na walang tao o walang nagbabantay sa kabaong. Yan naman napailing na lamang ang tatay ni Lola Nining pero maya-maya ay agad namang may sumilip sa kusina. Sa kabilang gilid lamang kung saan nakalagay ang kabaong yon. Madagdag ko lamang, Sir Seth, mga panahon na ito, yung takip ng kabaong ay sarado po yan. Kumbaga hindi mo talaga masisilip ang bangkay unless buksan mo. Lumabas man si Lola Elsa doon sa may pinto sa may kusina. Humingi ito ng paumanhin dahil ayon sa kanya ay kailangan niyang mag-asikaso ng lulutuin para sa kanyang mag-anak. Sinabi na lamang din ng tatay ni Lola Nining na ayos lang at kampante din naman ito siguro na walang magnanakaw sa bangkay ni Lolo Celso dahil sa itong si Lola Elsa ay isang manggagamot. 3 araw lamang lang itatadal ng burol. Kaya naman andun lamang din si Lola Nining at ang kanyang ama na tumutulong sa kanila. Maya-maya pa umano ay kinausap ni Lola Elsa ang tatay ni Lola Nining. Sabi nito, makikisuyo umano na bantayan saglit ang kanyang asawa dahil ipagluluto niya umano ang kanyang pamilya. Pasado 10:00 na noon ng gabi at konti na lamang din ang mga taong natitira para magpuyat. Nagtaka man ang ama ni Lola Nining kung bakit gabing-gabi na kung magluto si Lola Elsa noon. At bakit inabot siya na maghapon doon sa loob ng kusina. Ay naisip na lamang ito marahil ay sinusulit niya lamang ang panahon na naroroon pa ang kanyang asawa
dahil hindi naman din madalas magsama ang lahat para kumain. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay amoy na sa loob ng bahay ng matanda ang luto nito. Pati nga ang tatay ni Lola Nining at si Lola Nining mismo ay napalunok dahil parang masarap ang niluluto ng matandang yon. Maya-maya pa ulit ay lumabas na ang matanda sa kusina. Muli itong nagpaalam sa ama ni Lola Nining na susunduin niya lang ang kanyang pamilya noon. Muli itong humingi ng pasensya na sa kanilang pamilya lamang umano ang salo-salong yon at sana ay mapagbigyan sila. Babawi na lamang umano si Lola Elsa sa susunod na mga araw. Bagay na tinanguan na lamang ng ama ni Lola noon. Naiintindihan niya naman. Ayon pa kay Lola Nining, gusto niya sanang alokin siya ng kanyang mga kaibigang sina Lucia at Cedes pero pinagsabihan siya ng kanyang ama na bawal at baka bumangon daw si Lolo Celso. So ito na nga. Napapasok na ang buong pamilya. Pati mga bata na nasa labas lamang. Si Puring lamang din naman ay nasa labas lang din. Nagbabantay naman sila pero ayaw din silang payagan ni Lola Elsa noon na tumulong sa kanya sa pagluluto. Anya, gusto niya lamang sulitin ng sandali na parang yung pagluluto niya daw kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pumasok ang magpamilya sa loob ng kusinang yon. Naririnig pa nila Lola Nining na nag-uusap ang mga ito. At parang ultimong siya ay nakakaramdam na rin ng paggutom nun. Dahil sa kwentuhan ng mga ito. Kung paano nila purihin ang karning luto ni Lola Elsa. Kung gaano sila nasarapan. At kung paano nga balutuin yon. Yun daw kasi ang paborito ng kanilang namayapang ama at lolo. At magpasa hanggang sa mga sandaling yon ay hindi nagbabago ang lasa. Masarap, malinamnam. Matapos ang kainan na yun ay talagang naubos daw nila ito. Bida pa ni Lucia at Cedes kay Lola Neneng ay para daw nagkatay ang kanilang Lola Elsa ng isang buong kambing at pinakain sa kanila. Marami at malalaki ang karne. Natakam naman si Lola, pero wala naman siya magagawa. Sabi pa nga ni Lola Nining, naisip niya pa daw na sumilip doon o mangupit ng ulam. Pero nang kunwari ay nagpaalam siya para maghugas sa lababo, ay wala nang natira. As in naligpit na din ang pamilya. Matapos noon ay naging normal na mano-mano ang lahat. Uling gabi bago ng burol, ay sumilip ang tatay ni Lola Nining sa may ataol noon. Gusto niya lamang din tingnan si Lolo Celso sa huling pagkakataon. Tiningnan niya na maigi ang matanda. Nagtataka siya kahit papaano gawa ng parang may mali kay Lolo Celso. Hindi niya lamang malaman kung ano pero iba daw talaga ang pakiramdam noon ng lolo ko sa tuhod. Sumunod na araw ng libing. Medyo pinanghali ng gising ang magpamilya. Inaantok pa daw sila at tila ba mabigat ang kanilang pakiramdam. Nung umaga na yon, yung ibang kapitbahay at ibang dumayong kamag-anakan nila ang nag-ayos na mga lulutuin. Unang bumangon ay si Lola Elsa noon. Tapos si Puring. Kahit na mabigat ang pakiramdam ay talagang nakitulong din. Subalit sinimula na ang seremonya. Yung usual na paraan ng libing. Isa-isa nang pumunta ang mga manghuhuling paalam sa damayapa. Muling sumilip ang tatay ni Lola Nining at alam niyang talagang may mali noon. Hanggang sa ito na. Noong simulan na nilang buhati ng kabaong, takang-taka sila kung bakit napakagaan ng kabaong na yon. Ilang beses pa nilang sinilip ang loob kasi parang bata lamang ang bigat nun. Sabi pa nga ng lolo ko sa tuhod ay kayang-kaya niyang iangat ng mag-isa ang kabaong
sa sobrang gaan. Partida, Sir Seth. 4 pa silang nagbuhat nun. Bakit ganon? Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ng isa sa mga kasama ng lolo ko sa tuhod na nagbuhat ng kabaong. Pero sinubukan niya umanong pisilin ang katawan ni Lolo Celso. At laking gulat nila nang mapansin kong bakit parang walang katawan ng matandang yon. Nakikapa ang lolo ko sa tuhod, Sir Seth. At sa gulantang niya, hindi lamang ang katawan ang hindi niya makapa sa matanda. Pati braso at hita nito, wala. Nagkatinginan na rin ang lahat nun nang subukan nilang silipin ang lahat ng parte ng katawan. Tanging balikat hanggang ulo, mula tuod hanggang paa, yung kamay hanggang palad ang natira sa katawan ng matanda. Tila ito kinarne ng kung sino. Ang nakapagtataka pa ay napakalinis ng pagkakagawa. Walang dugo, walang bahid ng pagkabulok at talagang tinapyas ito. Nagpanik na ang lahat. Pati ang pamilya ni Lolo Celso ay nagkagulo na kung ano ang nangyari sa kanilang lolo at ama. Sa lahat ng magkakamag-anak nun, tanging isa lamang ang nanatiling kalmado. Yun ay walang iba, kundi si Lola Elsa. Hindi nila alam ang ire-react. Nagtuturoan ba kung itutuloy ang paglibing sa matanda? O kailangan ng agarang report sa otoridad ang gagawin? Ginawa naman nila may report sa polis pero wala. Ano naman ang gagawin o iisipin ni Pumdib? Bagamat magkakaroon ng investigasyon, ay ipinaloy pa rin ang paglibing na ginawa lamang sa likod bahay ng pamilyang ito. Araw na hindi makatulog ang aking lolo sa tuhod sa mga pangyayari. Lalo na at napapabalitaan niya ang buong pamilya ay nagdasakit. Maliban kay Lola Elsa. Hanggang sa isang gabi, padasan sa bahay ni Lolo Celso. Wala ang buong mag-anak maliban kay Lola Elsa. Masama daw talaga ang pakiramdam ng lahat nan. Matapos ang padasal, nakiramdam ang lolo ko sa tuhod at ang isa pang kumpare nila sa galaw ni Lola Elsa. Kinukutuban kasi sila, Sir. Pero lumipas sa magdamag ay pila wala namang nangyayaring hindi maganda. Hanggang sa nakatulog na lamang sila doon sa bahay ni Lola Nining. Maya-maya pa umano, may nagsisigawan na. Nang bumangon sila apingnan, si Bartolome. Hirahaboy ng ita ang sariling ina na sinisigawan niya. Sa pakot nila na baka maipak ang matanda ay agad silang lumisponde nun. At kipam-kipam nila si Lola Elsa na puno ng lupa ang katawan. At wag ka, Sir Seth, ang libingan ni Lolo Celso nahukay na. Pinilit pinampigilan si Bartolome kasama na ng ibang mga kabarangay na lumabas na rin. Pero napakalakas nito. Nagwawala. Doon nila nalaman na namatay ang isang anak ni Bartolome, si Cedes. Bigla umano itong binawian ng buhay matapos magsuan ng maitim. Dagdag pa niya, mabalibon umano ang mga kamay at mukha ni Cedes. Namumula ang mga mata. Naghihinalo at umiiyak na para bang may anong meron sa katawan niya na sumasapi sa kanya na hindi niya kinaya. At nang puntahan ni Bartolome ang kalan-ina, huling-huli niya sa akto na nilalantaan nito ang bangkay ng kanyang asawa. Hindi pa maipaliwanag ni Lolo sa tuhod noon ang nangyari pero nang bigla na lamang tumayo ng tuwid si Lola Elsa at tumakbong parang isang mabamis na hayop palayo.
Dun nila napagtanto na si Lola Ensa ay hindi na ordinaryong tao. Karanasan ito ni Lolo at ng aking ama. Tawagin na lamang natin silang Lolo Ogie at Tatay Marlon. Nasa 17 taong gulang si tatay noon samantalang si Lolo Ogie naman ay magka-40 anyos na. Meron kaming kabarangay na noong mga panahon na ito ay kakilalang kakilala ni Lolo. Tawagin na lamang natin ang mag-asawang ito na Igme at Insang. Si Igme at Insang ay matanda na. Kumbaga kung si Tatay Marlon ay parang apo na ng mga ito. At ang tawag pa nga ni Lolo Ogie sa kanila, nanay at tatay. Nakatira sila sa gitnang bahagi ng palayan na palaging ang dinadaanan nila tatay at lolo. Normal na mga taga-barangay pumupunta sa bayan, nakikihalubilo sa mga tao. Meron din silang apo noon na nasa 19 na taong gulang na tawagin na lamang natin sa pangalang Lita. Sa ganong edad ay hindi pa ito nagkaasawa dahil siguro mahigpit ang kanyang lolo. Wala na rin itong mga magulang. Hindi na binalikan. Nagsimula ang katatakutan sa barangay namin noong mga panahon na yon. Nang isang gabi ay sinugod ng isang hindi maintindihang hayop ang isang magsasaka na nagkataong kumpare ni Lolo. Pauwi na umano siya noon at naglalakad sa pagitan ng mga palayan. Nang sumalubong sa kanya habang mabilis na tumatakbo ang isang itim na hayop. Katulad ng mga nasa kwento nyo. Hindi mo maintindihan kung balat o balahibo yung nangingitim nun. Pagkatapos ay malaki at bilog na bilog ang katawan. Samantalang napakapayat ang mga paa nito at merong mahabang buhok. Aambahin na sana siya nito pero nakatakbo siya ng konti at napapunta sa kaliwang bahagi ng palayan. Pero naabot siya nito ng mga paa niya sa bandang harapan at nasunggaban nun. Tumilapon umano siya. Mabuti na lamang at may daladala itong balaraw na siyang kinuha niya kaagad at itinutok sa nilalang na yon. Nagkaharapan sila. Malaki ang bunganga na halos kasya umano ang ulo ng magsasaka nun. Nang magsimula na umanong magwasiwas ng balaraw ang lalaki ay dun na umatras ang nilalang pero tila nagwawala pa rin ito na alam mo yung pinipigilan ng sarili. Sabay tumakbo palayo, papunta sa gitna ng kabukiran. Marami ang spekulasyon noon na gawa-gawa lamang ng magsasaka ang kwento dahil napapabalitaan niyang maanyak ito. Ilang beses nang nahulim na ninilipat, ilang beses na rin nakulong at nabubog. Kaya naman halos lahat ay natatawa na lamang sa ikinikwento niya. Hinga lang talaga. Nasundan tayo ito. Mga hayop na nagkakanda wala-wala nun. Manok, gansa, pabo. Nung una ay pagnanakaw lamang ang tanging naiisip na dahilan ng mga taga-barangay. Hanggang sa ultimong baboy ay nagiging biktima na rin. Na hindi naman ninanakaw pero iniwang wala ng mga laman loob sa kani-kanilang mga kulungan. Nagkaroon ng halos araw-araw na pagpupulong noon ng mga tao kasama na ang kapitan. Isa pwedeng gawin. Kaya syempre, ang inisip nila, magmanman. Hinigpitan ng pagkulong at pagbantay ng kani-kanilang mga alagang hayop. Isang araw, nawala ang kaisa-isang alagang aso ni Lolo. Matalinong aso si Bonoy. Pero buong araw itong hindi nagpakita. Ayon pa kay Lola, mula agahan hanggang sa 3:00 ng hapon ay wala ito. Kaya siguro sa nangyayari na rin sa lugar ng mga panahon na yon, nagpasya si Lolo na hanapin ito. Ayaw pa sanang pumayag ni Lolo na sumama si tatay pero
dahil na rin sa kagustuhan nito at pag-aalala na baka kung ano ang nangyari kay Bunoy. Paikot-ikot sila sa buong barangay. Hanap ng hanap kay Bunoy. Pero hindi nila ito makita. Dito, bago pa man magpakipsilim, bumalik pa sila sa bahay pero wala pa rin ito doon. Nagpasya si Lolo noon na maglakad-lakad sa bukid kung sakali man na masagap nilang anilang alaga raso. Nagmamadali silang maglakad sa buong kaparalan. Madardag ko lamang na may dala-dala na rin mga ikap at pansong patalim sila tatay nga. Siyempre, medyo kabado kasi tatay pero si Lolo do kasi yung pala dong makapang. Kaya naman hindi din pwedeng paduwag-duwag sa tatay. Hanggang sa gitna mismo ng bukid kung saan wala naman ng mga pananingan, ay meron silang naamoy na mabahong malansa na humahalo umano sa hangin. Habang patuloy silang naglalakad pagitna, lalong sumasamsang ang amoy. Wala naman silang nakikitang patay na hayop o anong pwedeng maging dahilan ng amoy na yan. Hanggang sa ito na. Isang sigaw ang marinig nila, hindi kalayuan. At mula doon sa ilang metrong pagitan nila, ay nakita nila ang isang nilalang na katulad na ng sinabi ng isang magsasaka. Uri ng itim na hayop na hindi mo alam kung ano. Sabay la hinugot ni tatay at lolo ang kamikan nilang ipak. Sa bilang kamay naman ni lolo ay ang tansong patalim. Bagong niyang gawa tato Sabi pa ni lolo na ang ibig sabihin. Bagong hawa lamang kaya ganun na lamang ito kapusok na sumugod ng walang takot sa tao. Si lolo ay hindi basta-basta simpleng magsasaka lang. Meron siyang karanasan sa pagsisundalo. Nagkaroon lamang siya ng problema sa puso at siya ding dahilan ng paglabo ng kanyang kaliwang mata kaya hindi na siya nagtagay sa lalaman na yon. Kaya naman noong tumalon na ang kung anong hayop na ito para lapain sila. Lagawang hawiin ni lolo si tatay. Kasabay ng pag-ilad niya sa gilid at paghawi ng hawak-hawak na pansong patalim sa nilalang na yon. Naramdaman yun ng nilalang dahil tuloy-tuloy itong bumagsak. Humiyaw ito sa sakit at agad-agad na lumayo kina lolo. Kasabay ng atahimikan sa pagitan nila ay isang sigaw ang narinig nila sa hindi kalayuan. Bilingon ito ng nilalang. At nung makita niya ang isang lalaking nakatayo, ay agad itong bumangon na pilip iniinda ang sakit ng patalim na yon. Sabay maliksi itong tumakbo palapit sa lalaking yan. Ang buong akala ni lolo ay sisugurin niya ito. Pero laking gulat nila nang yumagpas lamang ito sa lalaki. At ang mas nakapagtataka pa, tumakbo ang lalaking yon papunta din sa direksyon ng tinakbuhan ng nilalang na parang hinahabol ito. Kahit na wala man lamang ito kadala-dalang kahit na kung anong panlaban doon. Napaisip si lolo. Maaring malabo ang kaliwang mata niya, pero malinaw pa ang kanan. Tsaka isa pa, nakita bimitata yon na ang lalaking sumigaw at tila ba't tumawag sa nilang at sinundan pa ito ay walang iba kundi si Ned. Pati sa pa si Sir Seth, ang direksyon ng takbo nila ay papunta sa mismong gitna ng palayan kung saan nakatira mag-asawa. Dito nila paisip si Dono. Parang may mali. Parang may mali at matagal niya nang napapansin sa mag-asawang ito na magmula nang magkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa barangay nila. Madalas, wala ang mag-asawa sa pagpupulong sa barangay patungkoy sa nananalasang mga nilalama. Hindi na rin nila nakikita ang mga ito na naglalakad-lakad sa barangay, lalo na sa panahon ng linggo,
kung saan kahit kailan ay hindi naman sila dapat nawawala sa mga misa. Laman din naman sila palagi man palengke o biyan na. Noong umuwi sila lolo at tatay ay ibinalita nila kagad ito sa kanilang punong barangay. Ang naranasan nila. Pero hindi yung paghihinala kung sino yon. Dinouble check pa ni lolo ang mga nakalistang pangalan ng mga dumalo sa bawat pamilya sa barangay. Kumpirwadong wala ang pangalan ng mag-asawa. Ang isa pang ipinagtataka niya na dumagdag pa sa pag-aalala ng aking ama at ng aking lolo. Ilang araw na rin nilang hindi nakikita si Lita, ang apo ng mag-asawang yon. Palagi itong nasa barangay halos araw-araw. Dahil isa ito sa mga nagtatrabaho sa may barangay hall. Pero magmula nga noon ay hindi na ito nakapasok. Kinamusta naman umano ito ng kapitan nung may pagkakataon sa mag-asawang Igmi at Insang. Pero ang sabi lamang ng mag-asawa ay pumunta umano ito ng kabilang bayan. Malakas makakutob si lolo. Kaya naman bilang naargabyado na rin ang nilalang, meron lang siyang gustong malaman at mapatunayan nun. Sa mga magtatanong naman, nakauwi naman po si Bunoy na maayos. Hindi nila alam kung saan galing pero tingin nila ay parang, alam mo yan inhit, nagano sa babaeng aso. Tsaka, may mabaho si Bunoy noon. Dahil alam ni Lolo na hindi siya papayagan ni Lola maging ang kapitan, ay nagkusa itong magmatsyag sa bahay na mag-asawa. Sa tuwing napapadaan siya doon, kunwari ay nadaan lamang siya gaya ng nakasanayan niya kapag pupunta sa bukid. At hindi katulad ng dati na madalas sa bakuran nila mag-asawa. Kadalasan, sarado na ang pintuan ng bahay nito. Lahat ng gulay nila na nasa bakuran, nagsisilantaran na rin. Walang mga bunga. Magulo ang labas na tila hindi nawawalis dahil sa mga nakakalat na lumang dahon nun. Parang walang tao pero nararamdaman ni Lolo na may mga nakatitig sa kanya mula sa loob. Isa pa sa napansin ni Lolo, yung likurang bahagi ng bahay ng mag-asawa, hindi na maariwalas. Wala na yung fish pond. At ang malaking parte ay tinakpan na nila ng tarapal at mga harang, lalong-lalo na sa parting may kulungan ng baboy. At ang baboy, Sir Seth, wala na rin siyang naririnig na tunog ng mga ito. Ilang buwan pa lamang naman ang mga biik na yon. Hindi pa pwedeng katayin. Isang araw, maaga sila lolo at tatay noon sa bukid. Malayo pa lamang sila sa may bahay na mag-asawang Igme at Insang. Ay nakita na nila si Igme noon na nagmamadaling naglalakad mula sa labas ng lote nila, papasok sa bahay nito, habang may hila-hilang isang babaeng parang nakatali pa. Umiiyak pero nagbibigil. Hindi makagalaw sila lolo at tatay noon. Tama kayang hinala ni lolo. Hindi mapakali si lolo sa bukid. Pakiramdam niya ay meron siyang dapat malaman. Kaya naman noong hapon din na yon, imbis na mga bandang 6:00 o padilim na sila uuwi, ay mas pinili ni lolo na agahan ng konti. Pagkarating nila sa bandang bahay na mag-asawa, diretso silang pumasok sa lote at kung kailan malapit na sila sa may pintuan, saka sila tumawag. Matagal bago magbukas ang pintuan. Nakasimangot si Igme nang tanungin niya si Lolo kung anong ginagawa doon. Sinabi naman ni Lolo na nangangamusta lang sabay lakad dito sa gilid, papunta sana sa likurang bahagi ng bahay. Habang dinadagdagan ni Lolo ang mga sinasabi niya na interesado siya sa baboy na alaga ni Igme noon, na kung pwede ba itong makita. Halos tumakbo palabas ng pintuan si Igme
at hinarangan si Lolo noon. Tinulak ito at sinabing wala na silang baboy. Na kung maaari ay lumabas na sina Lolo sa lote. Kung hindi ay ipapabarangay niya ito. Kagad naman ding humingi ng pasensya si Lolo at siyang lumabas na sila ni tatay. Habang nasa kalsada sila pauwi nun, sinabihan ni Lolo si tatay na mauna na. Iwan sa kanyang isa pang itak. Babalik umano siya sa bahay na mag-asawa dahil kinukutuban siyang hindi maganda ang lagay ng kung sino man ang hinihila ni Igme noong madaling araw na yon. Posibleng yun pa ay walang iba kundi si Lita. Sinunod naman ni tatay ang gusto ni Lolo. Si Lolo bumalik doon. Sumilip siya ng dahan-dahan at nang maramdamang nasa loob ang mag-asawa, nag-uusap. Pumasok siya noon. Gumapang siya papunta sa gilid ng bahay. Sumilip sa mga siwang. At kumpirmadong nakita niya na si Igme lamang at insang ang naroroon sa loob. Wala si Lita. Nasaan ang dalaga? Dito ay nagpatuloy si Lolo papunta sa likurang bahagi ng bahay nun. Dahan-dahang isinuksok ang sarili sa may nakaharang na tarapal. Doon pa lang ay tumambad na sa kanya ang mga damit na nakakalat na pag-aari ng isang babae. Hindi pa buong makita ni Lolo ang lugar dahil bukod sa padilim na ay magkakapatong ang harang. Lumabas siya sa may tarapal at gumapang papapunta sa likurang bahagi ng kabayan. Sa kokonting liwanag na natitira nung hapon na yon, nanlaki ang mata ni Lolo nang makita ang mga buto at labi ng mga hayop na kulang-kulang na ang katawan. Nakatambak ang mga ito sa dating maliit na fish pond ng mga asawa. Wala nang amoy pero magtataka ka talaga kung bakit naroroon. Hindi na nagdalawang isip pa na dumiretso si Lolo papasok sa likurang bahagi ng lote nila. At pagkabukas niya pa lamang ng tarapal, tumambad na sa kanya kaagad ang kulungan ng mga baboy. Walang baboy doon. Pero ang nakita niya ay ang kalunos-lunos na itsura ni Lita. Nakatali ito habang walang kamalay-malay. Mabaho, nangangamoy hindi narigo. Hindi na nagdalawang isip na tinanggal ni Lolo ang pagkakatali ng dalaga nun. Binuhat ito at inilabas. Nagmadali siya. Napakapayat ni Rita, pero malaki ang tiyan. Halong pinapakain at ginagawa ng mag-asawa sa kanya nun. Sobrang gaan din ito. Tumakbo lamang ng tumakbo si Lolo. At ang naiisip niya ay makalayo hanggang sa makaalis na siya sa palayan nun. Malapit na siya makarating noon sa may parte ng barangay kung saan marami ng mga kabahayan. May mga poste na rin ang ilaw. Ang buong akala ni Lolo ay naligtas na niya ng buo si Lita. Pero lahat ng bagay na ginawa niya, mali. Habang tumatagal, nararamdaman ni tatay noon ang biglang pagbigat ni Lita. Para bang hirap na siyang buhati ng babae gayong kani-kanina lang ay napakagaan nito. At maya-maya lang, nakaramdam si Lolo ng pagpupumiglas at sa isang iglap lang ay wala na sa kamay niya si Lita. Bumagsak ito sa lupa at nagpagulong-gulong. At sa harap ng ilawan, nakita ni Lolo ang isang malaking sugat sa tagiliran niya. Sa tagiliran ni Rita. Sugat na parabang galing sa isang patalim. Mabilis lang yon. Dahil pagkabangon ng dalaga ay bigla na lamang nagbago ang mukha nito. Naglaway, lumobo ang tiyan at nangayayat ang mga kamay at paa.
Nagkamali si Lolo. Hindi si Igme at Insang Ang aswang. Si Lita. agad-agad hinugot ni Lolo ang daladalang patalimlan. Hindi makalapit ang milalawla. Gusto nitong tumakbo pero sinusundan ni Lolo. Maya-maya pa, mula sa gubat naman ay nagsilabasan ng mga tao kasama si tatay, si Kapitan at ang mga kanod. Papunta na sana sila doon sa bahay ng mag-asawa at doon sana dadaan sa magubat na parte para mapabilis na. Pero kitang-kita nila ang eksenang magkaharap si Lolo at ang nilalam na ito. Pinalibutan nila si Lipa. May sumisigaw na patayan. May sumisigaw naman na huyuhin pero sa kalagitnaan ng komisyonan. Dumating si Edme at Insam na sumisigaw. Dali-dali silang pumunta sa gitna para magmakaawa na huwag patayin ng kanilang apo. Layanggaw lamang umano ito. Lahawaan ng pagiging aswala sa isang kaiman sa abiyang bayan. Ang sugat na meron siya ay dalaw umano ng patalim na si Lolo din umano ang may gawa noong una silang nagkaharap nitong miralang na ito. Hinihintay lamang umano nila ang manggagamot na pinapingnan nila ang apo nila. Babalik ito ng ilang araw para kumuha lamang ng mga kakailanganin para sa pagpapatanggal ng yanggawa. Hindi na daw kasi madali ang pagtanggal sa katawan noon ni Lita kaya kailangan ng mga gamit at proseso para makasigurado na. Tila aso umanong takot at nag-aanyo si Rita. Hindi nila maintindihan na parang baliw ito pero yung tipo ng baliw na nagbabagong anyo. Ang ikinaigim ito. Laki tilalim ito ang kanyang lolo at lola. Signi na rin mismo na madali sa kanyang apo sa utos ng kapitan. Sinaman silang iuwi ito at pikimulonggan. Hayaan nila ito sa kamay ng mag-asawa pero sa kondisyon na dodoblihin nila ang kulungan nito na hindi makawala. Telekom sa layon ay mga hayop lang ang kinakain. Baka sa susunod, biktima na ito ng mga inosenteng tao. Nawa ko naman na mag-asawa, Sir Seth. Palimportante, pagkabalik na manggagamot na tutulong sa kanila, ay mapadaling nasilita. Halos lahat ng tao ay nasa barangay noon, maliban sa mag-asawa na hinatid nila kapitan sa kanilang bahay. Wala halos matulog sa nangyari at sa lalaman. Mas lalo pang nagkabulo noon na sumunod na araw ay pintay nila sa bahay ang mag-asawa. Wala na ang mga ito. Wala lang ang kanilang gamit. Wala na rin si Vita. Pinakas nila ang kanilang apo. Mga iyang bonbinang hadapan na nangyari noon. At takot na takot ang mga tao. Baka bumalik si Vita. Tadang binatagal. Unti-unti na lamang binawala ang pakot ng mga tao nun sa barangay. At magbasa hanggang ngayon. Hanggang sa ipinawanak ako. Wala nang naging balita. Sa mag-asawang Igme, Kapinsaw. Naikwento naman sa kanila ni John ang nangyari noon. At tinanong nga nila kung saan si Nina. Sobrang antok na antok ako noon, Sir Seth. Tapos ay mayroong isang matanda na pumunta para pahiran ako ng mabangong pangpahid na mainit-init sa katawan para sumingaw daw yung init noon. At doon ay medyo nahimasmasan ako kahit papano. Punas ng punas si Loblab noon sa akin. Merong nagmabuting loob na pumasa kabilang bayan para magtawag ng hilot noon. Yung marunong sa mga tawas-tawas. Habang sinusundo, nakaupo naman na ako ng maayos noon. Pinainom ako ng soft drinks para makatikim ba ako ng tamis. Yung mga naiwan doon sa bahay ay yung nagpahid sa akin ng gamot. Yung anak niya ata na isa at 2 lalaki na alam ko tanod pero off-duty noon. Nagkataon lamang na malapit ang mga tinitirahan ng mga ito sa bahay ng ninang ko.
Subali ayun nga sir, paiyak-iyak pa ako nun. Iyak, tahimik kasi natatrauma talaga ako sa nangyari. Ikaw ba naman 'di ba? Binutasan at kinutkot yung bubong tapos buntis pa ako. Muntikan na akong dagitin o mahatak noon. Trauma talaga ako doon. Sa mga magtatanong kung ano ang nangyari sa bubong, yung likod na parte, nagpasiga pa sila doon ng goma. Pagkatapos yung bubungan, gawa ng may extra plywood po sila na nahatak noon. Yun ang pansamantalang itinakip doon sa taas sabay pinatungan ng extra gulong ng sasakyan para pabigat ba. At para makasigurado, ay pansamantalang sinara muna yung pintuan mula sa loob. Nilagyan ng hamba at pinako muna yung pinto ng banyong yon. Sa umaga na lamang daw yun aayusin. Yung usapan ng mga nagbantay sa akin habang hinihintay yung hilot. Kung saan nanggaling, kung taga saan yung sumugod sa bahay. Napakalakas umano ng loob ng nilalang na yon. At kinutuban nga daw sila na sinalisihan lamang sila ninang gawa ng itong si Tito. Hindi uubra ang mga galoong nilalang kasi talagang nagpapaputok po ito ng baril kapag may aswang. Dito din napag-alaman na dati palang nabuntis si Ninang pero nalaglagan yon. Nanghinayang lang talaga ako Sir Sat kasi hindi ko nagawang itanong kung ano ang nangyari noon. Pero ang sabi daw ay dahil din sa mga ganitong nilalang. Medyo nangangalay na rin ang hita ko noon. At parang gumagapang pa rin yung sakit sa likuran ko. Kaya sabi ko, matagal pa ba yung hilot? Ngayon, di ba, wala naman akong ka-idea kung anong meron sa dadang na yon sa unang parte ng kwento. Yung matandang bumili ng barbecue. Sabi lamang naman ni Ninang ay malakas lamang itong mausog. Sa pagkakataon na ito, nasabi ko sa kanila gawa na rin siguro ng gusto ko nang magpahilot noon. Na, di ba, merong hilot sa kabilang tulay na malapit lang din doon sa bahay ni Ninang. Bakit hindi na lang yon kako? Gusto ko lang malaman ang sitwasyon ng anak ko gawa ng alalang-alala na ako noon. Nung marinig nila ang salitang kabilang tulay, napatulong ang matanda kung kanino ko daw nalaman yon. Siyempre, kinuwento ko naman sa kanila noon, yung engkwentro nga namin ni Dadang. Sabi lamang ng matandang nagpapahid sa akin ay huwag daw doon sa hilot na yon. Hindi daw marunong yung hilot na anak ng Dadang. Dahil sa bihira lamang ang nabubuhay na batang ipinapanganak kapag siya ang may hawak. Lahat naman daw ng sanggol ay naipapanganak ng normal. Pero ilang araw lamang bago ilabas ay bigla na lamang mangingitim ang mga ito. Mamamatay. At kapag dinala sa ospital ay laging nagkakaproblema sa dugo o sa laman loob nun. Kung hindi malitang atay, parang may mga kagat, ganoon. Tsaka sa mismong baryo nila Ninang ay walang nagpapatingin sa hilot na yon. Sa ibang baryo ito nang hihilot na walang nakakakilala. Doon ay madalas kinukuha yon. Pinanong nila ulit ako kung kailan ako kinausap ni Dadang. Sabi ko mga ilang buwan na nga ang nakalipas. Nung kakarating ko lang din sa baryo, unang araw pa lamang. Ang sumunod na pinanong sa akin ay kung tumawid daw ba ako sa kabilang tulay. Paano ako nakita nun? Sinagot ko naman siya base dun sa unang enkwentro namin ni Dadang. Nagpinginin lamang talaga si Sir Sep na parang may mga gustong sabihin pero ayaw magsalita nun. Siguro, ayaw din nilang makasira ng tao o mag-assume kung yun ba yung may kinalaman sa nangyayari sa akin nung gabing yun. May isang oras ang lumipas. Dumating na ang magsundo sa hilot. Na mga panahon na dumating ito ay kalmado na ako ay papano. Medyo lutang pa rin yung isip ko nun. O nahihilo ako kapag bumawan. Pero kapag nalapili akong nakaupo, kalma pa rin. Kinuwento ulit nila ang nangyari at pagtatapos ay bali-bali nga akong hinawakan sa likod. Sa may bandang hita, hinipo-hipo ang tiyan ko. Ilalim na upuson. Para makita ang pwesto ng bata.
Paulit-ulit niya lamang yung ginagawa. Sinabi niya na kalmado na lang ang bata dahil kalmado na rin ako noon. Sa kanya tunuyang hiniro ang buong katawan ko mula ulo hanggang paa. Nung piningnan niya ulit ang posisyon ng bata ay konti lamang yung pag-usog. Na ibig sabihin ay kumpirmadong kalmado na binparagay ito. Matapos maghilop ay bipin na nagsimulang magtawa sumatanda. Ginawa niya ito sa pamamagitan lamang ng pagsuob at pag-usok. Ang sabi niya, matandang babae daw. Malapit lamang daw doon sa pinipirahan ko. Mula nang makita niya ako ay madalas na daw niya akong binadalaw kapag kalaliman ng gabi. Sinasaktong tulog na kami o yung ibang mga kasamaan ko sa bahay. Binabantayan niya umano mabuo ang bata bago niya unti-untiin ang laman loob loan. Mas sariwa, mas masarap. Dagdag pa ng hilot, hindi umano siya maalam sa mga panghuhuli ng mga nilalang na ganito. At siguradong malakas pa ito. Matanda na siya at tanging pagtatawas lamang at panghihilot ang magagawa niya sa akin ron. Dagdag pa ng hirap, mas maiging hindi ako mawanak sa lugar ni Nina. Dahil sana, sabi niya, sana ay nagkakamali lamang siya ng tawas pero mukhang posibleng hindi nag-iisa ang gumagambala sa akin. Baka daw sa araw ng palawan ako, babatiin ako sa abuanan ko para gabi ako mawanak at pagpiestahan nila ang batang lalabas noon. Ganun na lamang ang pagtaas ng balahibo ko sa batok nang sabihin sa akin man hilot yung mga salitang yon. Wala akong matakbuhan noon kundi siyempre yung pamilya ko. Dahil kimalolo ako tumira, kapabi lang yan talaga ng bahay ni Papay. At kung pipiliin ko naman sa kamag-anakan ni Namay sa ibang lugar, mas lalong ayoko na magtiwana sa mga lugar na hindi ko alam, di ba? Pasado alas 10 lang nang dumating sila ninaw. Gulat na bulat siyempre sa sitwasyong nakipa sa bahay niya. Matapos makapagpaalam na mga tumingin sa aming na ibang ayapit bahay, kasama na yung matandang nagbunas ng lanisaping para may himasmasan ako. At ang taon nila iwan na lamang ay ang hilot na ayaw na ring umuwi ng gabing yon. Sa pagkakataon na halos kami-kami na lamang ay simula ng nanermon si Tito. Kalmadong sermon lamang at ang pinapatamaan na niya ay sininaw noon. Tinanong niya ng kung saan niya daw ba ako dinala. Hindi naman siguro ako aaswanin no tada sa baryo nila kung hindi kami nakaraping kung saan doon. Sa kabilang tulay pala yan, di ba? Ang tanging nasagot lamang ni Pita ay naalimutan niya na kasi ang kwento-kwento lang. Matadal na panahon na iwan kaya akala niya patay na ang kwento yan dahil sa tahimik naman ang baryo nila. Pero ano nga ba ang kwento tungkol sa kabilang tulay, Sir Seth? Ganito po kasi yan. Ipinapo ay kwento sa akin ni John ilang taon matapos namin magkita ulit nang pumanaw si Pito, raw asawa ni Ninaw. Ito'y mga panahon muli akong bumisita sa kanila noon. Baling ang kabilang tulay daw talaga ay iniiwasan na parte ng barya nila. Noong mga panahong malaking taluyan pa ng tubig ang lugar. Kapag nakatawid ka umano sa tulay, hilera ng kabayan ang madataplan mo doon. Maniap lamang na lupain. Pabayon na parang babaybalin mo yung gilid ng baluyan ng tubig. Pero wala ka naman daw madadaplan ng maayos na pupuntahan doon. Tapos yung paligid man hilera ng mga kabayan doon ay mga gubat lamang o mga puno. At kaya may tulay yun, ay dahil pinakakatawid pa ang mga magsasaka para dumaan lamang din talaga sa gilid ng daluyan ng tubig. Para kasi yung bike, Sir Seth, na pwedeng gamitin yung tubig para ipadalay sa sakahan kapag tagtuyot. Basta dinuan. Noon pa man ay meron ng haka-haka o usapin patungkol sa mga hilerang kabayan doon sa kabilang tulay na magkakamag-anak ang marayon. Tig-isa o dalawa sa bawat pamilya ng bawat kabayan na yun ay mga nagmana o mano ng pagiging aswal. Sa madaling salita ay may lahi ang mga yun.
at kabilaw ng abipo si Dada. Hindi na alam nila John kung paano nagsimula yon basta kinalakihan na niya na nung bata pa sila ay pinuutosan sila na umalis ng bukid at mamili sa kalsada ay pinapaiwas sila doon na dumaan sa hilera na yon. At ang rason kung bakit pinasara yung daanan ng tubig na yon, doon na sa pagpadayo ng panahon ay naging madumi ito. At takot na ang mga magsasakang gawing patubig yan sa kanilang sakahan. Hindi dahil sa ang dumi ay gawa ng mga plastik o kung ano pang lason doon, kundi dahil sa may mga pagkakataon na kapag panahon na para magpadaloy ng tubig sa sakahan, ay may mga nakikipa silang mga hindi nila masikmural mga napipirang para tayo umano ng mga tao. Koo, daliri, ipin, mga hibla ng buhok, mga panyo o damit na may mga mantsalang dugo. Kung paminsan-minsan pala, ay yung mga lipid o laman na alam na mga taga roon na hindi galing sa parte ng hayop. At syempre, hindi mo naman gustong mahalo yan sa lupa mo sa sakan, diba? Yung pataba mo, parte ng tao. Marami na rin silang na-surrender sa otoridad pero walang makalap na ebidensya kung sino ang may kagagawan ng mga yon. Handam sa nagsimula na rin magkaroon ng mga bagat sa daluyan ng tubig na ito. Mga santele mo o yung mga multo na humihingi siguro ng hustisya. Mga ganon. Kaya mingabuti na lamang na mga tagaroon na pabinbisyonan itong lugar na ito. At tuluyan ng latada ng lupa na hindi kanaunan ay naging maputik naman. Marami pa nga rin nagsasabi noon na may mga inililibing pa rin dito mga parte ng katawan o mga damit ng biktima. At hindi naman yan, Sir Zeb. Kung mapagmasid ka daw talaga, lalo na sa katulad nila John at Love na sa gitna ng bukid yumaki at nakikita ang kabuuan ng baryo na parang isla nun. Itang mga kabayan sa kabilang tulay ang pinakaabalak kapag talaliman ng gabi. May mga pagkakataon na makakakita ka ng mga nagtataasang usok mula sa barya na yon, na para bang may sandasalo o piyesta. Sinusuway na lamang sila ng mga magulang nila na huwag tumingin o panoorin ang nakita nila noon. Imposible din daw na tulisan na mawaiba. Kasi natingnan na din ng mga otoridad ang lugar at wala silang nakitang armas. Bukod lamang sa pagkakapaliwanag ng mga tumingin dito na hindi nga kaaya-aya ang amoy sa bawat kabayan. At ni isa sa bahay ay wala silang nakikitang sanggol ng mga baba. Lahat sila, pawang may mga ibad na. Ato, Sir Zef, tama binang anak ni Badang ay manghihirot na sumiserbisyo sa ibang lugar. Alam nila noon na tao ito. Normal na tao pero sa tingin nila, sa tuwing namamatay ang sanggol na siya ang nagpapaanak ay laging nakikita itong si Dadal na kasama ng anak niya sa pagpunta sa buntis. Para kunwari ay mag-asiswano. Siyempre, walang nakakakilala sa kanila kapag sa ibang barya sila, diba? Hindi rin po alam ito nila nanay dahil po, Sir Seth, hindi naman pa nakwento si Ninaw no kababanagan. Kay John ko nawa nang nalaman to eh. Walang ebidensya na si Dadang ang may gawa pero matanda lamang ang nakita ng hilot sa tawas niya. Pero syempre, si Dadang lamang naman ang ka-interaksyon ko, diba? Na pinaghihinalaan noon. Yung hilot, bilib na bilib ako kasi wala po talaga siyang tulog noon. Sinamahan siya ni John at Love hanggang sa mag-umaga sa pagpuyat. At doon lamang sila sa labas paikot-ikot. Nagsisiga, nagtakape. Halos maubos na nga yung goma nila Ninang noon. Samantalang ako, sinamahan ako ni Ninang na matulog sa kwarto. Si Tito sa labas sa sala lamang din natulog, katapat ng kwarto namin at katabi nito yung baril niya. Kinaumagahan, pinag-ayos na ako ni Ninang. Ihahatid nila ako sa amin para kausapin ang mga magulang ko. Wala akong choice kundi pumayag at syempre, naisip ko na baka oras na din para magkabati, diba?
Mas okay na yung mga kaanak ko talaga yung mga unang makakakita ng paglabas ng sanggol noon. Matapos naming idaan ang hilot sa kanila, umalis na kami. Humalik pa yung hilot sa tiyan ko noon. Sabi niya, malusog daw yung panganay ko. Wag na wag daw naming hayaang mapirwisyo yung buhay niya pagkalabas dahil lamang sa mga nilalang na yon. Meron po siyang ibinigay sa akin na parang kwintas. Lumang-luma na yung kwintas na yon. Galing sa wallet niya na daladala niya. Sabi niya palagi ko daw iipit sa bewang ko yon. Magtali daw ako ng itim na tela sa bewang. Tapos ay ipulupot ko doon yung binigay niya para hindi mahawakan ng masasamang nilalang ang tiyan ko. Wag na wag ko daw ipapahawak o ipapasuot sa iba yung bigay niya na yon. Tapos ay palagi daw akong magdasal, lalo na kapag sumasakit ang tiyan ko ng walang dahilan. Sayang Sir Seth, nakalimutan ko na yung pangalan noon. At nakalimutan ko na din siya kaagad doon gawa ng nasa isip ko lamang ay yung kapakanan ng anak ko. Pero nung naalala ko siya, habang ikinikwento ko sa inyo, saka ko po na-appreciate yung ginawa niya na yon. Bali, isiskip ko na po yung drama, Sir Seth. Siyempre, pagdating sa amin, marami pang kung anong sinabi si tatay. Mga pangaral, pero nauwi din naman sa kamustahan ng tiyan ko. Nagpasalamat siya kay Ninang at uminom pa sila ni Tito noon. Nagpakatay pa nga ng mga manok para may maiuwi sila Ninang at may makain kami para bang selebrasyon ng pagbabalik ko. Basta buong araw noon, hawak-hawak nila nanay, tatay, lolo at lola ang tiyan ko. Tuwang-tuwa. Nagpaalam na sila Ninang ng hapon at nangakong bibisita na lamang matapos asikasuhin yung burol ng kamag-anak niya. Dumaan ang mga araw, ewan ko, tila ba hindi nagbabago ang sitwasyon. Sina tatay maaga pa lang, as in magdidilim pa lang nakakarinig na ng tiktik sa paligid. Wala atang gabing pinagpupuyatan ako ni tatay at ng kapatid ko. Umiikot-ikot sila para lamang makasiguradong hindi ako aaswangin noon. Si nanay naman ay todo takip ng tiyan ko ng itim na tela at syempre, inipit ko din doon yung binigay ng hilot. Inaasar pa ni tatay minsan ng nilalang na hanggang tingin ka na lang. Hanggang tanaw at amoy ka na lang sa malayuan. Huwag ka nang umasang makakalapit dito. Alam ko na yung mga galawan nyo. Mga ganong salita, sir. Nakasanayan na namin yon. Ni hindi ko nga naisip na si dadang yan, Sir Seth eh. Dahil sa pwede namang iba yun, di ba? Ganon din naman kasi yung nangyari noong pinagbubuntis kami ni nanay. Sa loob ng mga natitirang buwan ay napanatili naming malusog ang anak ko. Doktor, hilot, komadrona. Sila yung mga tumitingin sa akin at wala namang naging problema noon. Pero ang hindi namin inaasahan ay sa araw mismo ng panganganak ko ay may mangyayaring hindi namin makakalimutan noon. Opo, Sir Seth. Sa bahay ako manganganak. Aprobado ng doktor dahil sa pwede ako manganak ng normal delivery noon. Dalawa ang nandun. Hilot at ang komadrona. Yung komadrona ay iba pa dun sa unang pumupunta kay Ninang pero may koneksyon din ito sa may laing ina. Para lamang ba sa record taking. Ato, Sir Seth. Sa dabibin nangyari ang panganganak ko sa panganay ko. Noong nakakaramdam pa lamang ako ng panghihina at kakaibang danaw sa tiyan ko na parang may sasabog sa nagusan ko. Alam na ni nanay na yun may iwan. Pinatawag nila sa mga kapatid ko ang komadrona panhirot. Samantalang sila Mirona ay naghahanda na ng mga pananggana, bimpo, tuwalya at tubig na gagamitin noon. Pati pwesto ng hihigaan ko, ando na. Pagkasabay ng sinyalis ng palanganak ay ang pabalik-balik me naman na tunog ng pikpik. Nagwawalaw aso namin ngayon, pati aso na mora kanapit bahay. Maya-maya pa, dumating na yung hilot at yung komadrona. Yung komadrona takot na takot sir kasi hindi po kasi pwede siya sa amin. Pegabayan po yan. Itong hilot, naririnig na pala nila ng mga kapatid ko na may pikpik sa labas. Kaya kahit papano ay natawa kami sa kanya.
May kalakihang babae kasi itong komadron na to. Pero ayun nga, hinihinal at takot na takot ng sabihin ng hilot na yon na meron ng aswang sa paligid. Yung hilot, tawa lamang ng tawa ng Sir Seth. Sinasabihan itong komadrona na ito na masanay na kung gusto niyang magpadar sa trabaho niya doon sa lugar namin. Hanggang sa ipala, nagsimula nang umikot ang bata. Yung lola ko, nanay ko, nandun. Yung tatay ko nasa kabilang kwarto. Maya-maya pa, habang inaabangan nila yung pagbukas ng lagusan ko o pagputok ng patubigan, may bigla na lamang humampas sa may bubuhan nun. Napakalakas ng hampas kasi pati balayan ng mga kawayan nag-vibrate o umuga talaga. At yung bintana namin, sir, umalat saglit yung takip tapos bumagsak ulit yun. Sila tatay noon na nasa kabilang kwarto kasama ng kapatid ko mga lalaki. Medmura na. Ayon sa kapatid ko, medpinginan pa daw sila ni Papa Ringon. Yung bunso naming kapatid na lalaki, matakot na noon. Dahil sana bawa yung lalaki sa kung saan ako nawawanak. Pumunta siya doon tapos din sumiksik kina Nona. Lolas boy po kasi yun. Madalas naputulog kina Lola Goalong. Masarap po kasi pala yung ulang doon. Kumuha ng flashlight si tatay para ilawan ang bumagsak na yon. Yung kapatid ko namang lalaki, takot din pero sinamahan niya si tatay na tumumo-tuwo doon. Tapos ayun sir, saktong pagkanabas nila ay nakikita na nila yung mga kahoy sa paligid namin na takanukaluskos noon. Takanukaluskos yung sala ng mangga. Mamaya sa may sala naman ng kabinang mangga. Tapos sa may batuan. As in palipat-lipat noon. Inutusan ni Papay ang kapatid ko na lalaki na kumuha ng goma para magsiganon. Siguro, madako yung nilalang doon sa pulo, malapit naman sa bubuan nila Lolo. Narinig ata ni Lolo yung pikpik kasi mag-isa lamang daw siya nun, sir. Si Lola nasa sa amin, di ba? Nakaiga lamang daw siya doon sa upuan sa sala at hinihimpring ang lumabas ang bata. Yung nga, maririnig din yung pikpik. O sa pagpapaliwanag parang tunog lang hinihinal na pato na may mapinis na pag-ikit. Nakikiramdam siya nun. Samantalan sila Papay, makikiramdam din. Pabalik-balik lang na naririnig ni Lolo na may sumasangga na ding sa bubuan ng bahay nila ni Lola. Gusto naman niya kaming puntahan pero nung naamoy niya na nagsisimula ng mga moy goma sa siga, nakampante na rin siya. May tiwala naman siya kay Papay. Hanggang sa ito na. Awang-awa ako dito sa kapitbahay namin neighbor. Kawawa, walang alam na bahamay pa. Yung bahay nito ay nasa likod lamang na bahagi ng bahay ni Lolo. May-ari siya ng talyer sa may babaan ng mga sasakyan. Noong panahon na yon, magtahiwalay sila ng misis niya. Kaya mag-isa lamang siya sa may bahay na yon. Maya-maya pa, nakarinig ng sigaw si Lolo muna agawan sa bahay niya. Sigaw yon ng lalapi. Mas nagulat si Lola Bung kung ano yung nangyayari kaya ang ginawa ni Lolo. Dali-dali niyang kinuha yung itak niya ay tapos tumakbo doon. Naabutan niya yung lalaki na may binabato sa likuran ng bahay nito sa may bandang kawayanan. Sabi ni Lolo ano yon? Punong-puno daw ng lupa yung lalaki at umiiyak. Humingi daw siya ng tulong kay Lolo. Yung damit umano ng lalaki, Sir Seth, napakabaho nung hinubad niya. Amoy bulok na laman loob ng isda. Kung si Lolo pa ay magdi-describe noon. Kaya nga siya tinanong ni Lolo kung nakainom ba. Hindi naman daw. Tinanong nga siya ni Lolo kung ano ang nangyari noon. Nung panahon pala na yon, hindi lamang si Lolo ang nakakarinig ng kalasan ng puno sa gilid ng bahay nilang dalawa, kundi pati siya din. Nasa tapat daw siya ng bahay niya noon at abala sa pagpapatuwid ng isa sa mga bakal na pinapagawa sa kanya.
Nung pabalik-balik na yung kalasan na ultimong nahuhulog na yung dahon-dahon doon sa puno na yon. Tumingala daw siya doon, Sir Seth. Lumapit siya para tingnan yon. Nung una, nakita niya ngang may nakatuwad sa taas. Kagaya ng nakita ni John John. Maihahambing mo umano sa unggoy yon. Yumuko lamang daw siya saglit para maghanap ng bato o yung panungkit niya kapag namumunga yung mangga para tusukin o kung maagaw yung atensyon na kung anong nilalang na yon. Pero walang ano-ano. Sa maniwala man kayo o sa hindi, sir, bigla na lamang siyang nakaramdam ng may sumampa sa bandang likuran niya. As in ang pwesto daw ay nakayakap sa likod niya noon. Nung marinig niya ang tunog ng doon na po siya nagsimulang sumigaw ng sumigaw. Hanggang sa tumambling siya o ibalibag na niya ang sarili niya sa lupa gawa ng ayaw talagang bumitaw ang yumayakap sa kanya noon. Tapos ayun na po. Bumitaw ito at gapang talon na lumagi sa kawayanan na siyang pinagbabato niya naman noon. Napakabaho daw talaga ng damit. Pinasunog na lamang nila tapos sa kaba siguro. Sumama na lamang kay Lolo sa bahay niya ito at nag-inom sila doon habang hinihintay akong mga anak. Ito yung lalaking palaging nagbibiro sa panganay ko na muntik na daw siyang mamatay nung pinanganak ito. Sa parte ko naman, sir, wala akong naging problema. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa binigay sa akin ng hilot na nilaladay ko sa bewang noon. Matapos ako makapanganak, para kaming nabunutan ng tinik. Lalan nang sabihin ng kumadrona at ng hilot na okay ang panganay ko. Saka na pumunta sila Lolo kasama yung kapitbahay niya. Doon nila tinuloy ang inuman magdamagan noon kasama si tatay. Nung nagliwanag na, kitang-kita pa rin nila yung tris na mga nakalbong dahon na pinagdaanan ng nilalang na yon. Tapos nung araw din na yon, umorder po talaga agad si Lolo ng yero para mapatungan yung bubungan namin. Makapal naman yung pawid pero gusto lamang makasigurado ni Lolo. Hindi na namin nalaman pa noon kung nasundan ba kami ni Dadang o ibang aswang yung bumisita sa amin habang nanganganak ako. Pero si Tito, yung asawa ni Ninang, malakas ang kutob na si Dadang yon. Dahil sinusubaybayan daw nila ito, sir, at tuwing hapon, umaalis ito. Tapos bago sumikat ang araw ay nakikita ito ng mga kakilala ni Tito na magsasaka na umuuwi o pauwi pa lamang sa kanila. Pagod na pagod at paykay ka. Na hindi naman nila nakikitang ginagawa ng matanda sa tagal ng panahon. Masama din daw tumitig si Dadang kay Ninang at kay Tito pero inaangasang din ni Tito to. At ayon sa mga kalapit bahay nila Ninang, may mga pagkakataon na nagtatanong yung matanda kung babalik pa ba ako doon at doon manganganak kila Ninang. Hanggang sa nawalan na ako ng balita kay Dadang pero nung namatay nga si Tito, sabi ni John John, buhay pa yon. Malakas na malakas pa at wala pang sinyalis na magpapasa ito ng pagkaaswang niya. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.